Good morning, brother and sisters. Maraming salamat po sa umagang ito. At kayo po ay aking nakasama para po sa ating MER1. Ibang-iba po ngayon sapagkat ito po ay ating isasagawa virtually. Virtual ang ating MER. Isang malaking biyaya po ito ng ating Panginoon sa kabila po ng lahat. Ay meron tayong technology na nagagamit upang magawa natin ito. Ang aking pong paksa sa umagang ito, talk number 2, the Christian couple as a pastoral team. Ano po ba mga layunin o objective ng paksa na ito? Ito po ay upang may paliwanag kung ano po ang kahulugan ng isang pastoral team para talakayin ang katangian ng mag-asawa bilang pastoral team o koponan. At pangatlo, para talakayin ang mga praktikal na pamamaraan ng mag-asawa tungo sa pagiging pastoral team. Ano po ba ang ibig sabihin ng pastoral? Ang salitang pastoral ay mula po sa salitang pastor. Ang pastor ay kasing kahulugan ng salitang pastol. Sa Bagong Tipan po, ginamit po ng ating Panginoong Jesucristo ang salitang pastol upang maipaliwanag ang kanyang malasakit sa tao. So ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang dakilang pastol. Sa sulat po ni San Juan, chapter 10, verse 11 to 12, sinabi po ng Panginoon, "Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastol, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalap." So ginamit din niya muli po ito noong itinalaga niya si Pedro bilang pinuno ng simbahan. So, tayo po bilang isang Kristiyanong pamilya, tayo po ay pastol. Sapagkat tayo nga po ay pamilya, meron po tayong asawa, may mga anak. So, isang koponan po ito, isang team. Kaya maaari pong tayong tawaging isang pastol. Ano ang ibig sabihin ng koponan o team? Ang mga miyembro ay alam ang kanyang gampanin at tungkulin. So kapag sinabi pong team, hindi po nag-iisa. Maaari pong ito ay dalawa o higit pa. So dito po tinutukoy ang mag-asawa. Ang lalaki at babae. So dapat po sa mga miyembro ng team ay alam po ang kanilang mga gampanin at mga tungkulin. Ang mga miyembro ay pinupuri ang isa't isa. Dapat po atin pong pinupuri o hindi sinisiraan ang ating ang isa't isa. Dapat ito po ay laging may mga papuri, tumutulong at sumusuporta sa isa't isa upang makamit ang tungkulin. So napakahalaga po niyan. Sino po ba ang nakapanood ng pelikulang Spartan? Sabi po nung pinuno ng mga Spartans, together we stand, divided we fall. So, kung tayo po ay magkakaisa, tayo po ay magtatagumpay, ngunit kung tayo ay magkakanya-kanya, tayo ay mabibigo. So, dapat ganyan din po, as a team, dapat po may teamwork at patuloy na nagkakaisa at nagkakaugnay. So,
napakahalaga po ng pag-uugnayan. Ano po? Ng ugnayan. Ang gawaing pastoral ay tinutukoy ang responsibilidad ng mga pari at mga ministro ng Diyos sa kanilang pag-aalaga sa komunidad. Ang kanilang kawani, ang kanilang gawain ay pangangalaga ng komunidad ng Diyos. Ganyan din po ang simbahan, ang mga ating pong mga kaparian, sila po ay pastol. Sila po ang tagapagpastol sa atin, mga parokyano. Ano po? So, meron po silang kaakibat, may mga responsibilidad po sila na iniatang ng Panginoong Diyos upang tayo po ay kanilang pastolin. Ano po ang pagiging pastol sa pamilya? Ang pagkilos bilang isang koponan o isang team ay pangunahing kailangan ng mag-asawa. Dapat po ang mag-asawa ay nagkakaisa. Ano po? Nagkakasundo, nagkakaisa upang sila ay matawag na isang team o isang koponan. Kapag meron pong pagkakanya-kanya, hindi po matatawag itong hindi po ito matatawag na isang team sapagkat may kanya-kanya sila. So sa mag-asawa po, napakahalaga po ng teamwork. Ano po? Dapat laging magkatuwang ang mag-asawa para sa kapakanan ng pagkakaisa. Okay, dapat po may unity. Ano po? Napakahalaga po ng unity sa mag-asawa. Kapag walang unity, di katulad po ng sinabi ko, magkakanya-kanya po. Ano po? Dapat laging may pagkakaisa. Pagtanggap sa iisang responsibilidad. Yan. Ito po ang gusto ng Diyos. Sinasabi po sa unang sulat ng taga-Korinto, chapter 11, verse 11, Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki, at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. So, sabi po ng Panginoon, dapat ang babae may lalaki. Dapat ang lalaki may babae para matawag silang isang koponan, team. Ano po? Kapag pala nag-iisa, hindi nga po matatawag na koponan. Kaya ang ginawa po ng Panginoong Diyos ay binigyan po tayo ng ang lalaki, binigyan po ng babae, at ang babae binigyan ng lalaki. So, para ito po ay maging partner. Ano po? Hindi kaya ng iisa lamang na matupad ang nais ng Diyos. So, alam po ng Panginoong Diyos na kailangan may katuwang ang bawat isa, ang lalaki at babae. Kaya, ito po ang kanyang ginawa. Ang responsibilidad po ng isang pastoral na koponan ay katulad ng responsibilidad ng mag-asawa sa kanilang pamilya. So, bilang isang magulang, ano po ba, ama ng tahanan, ano po ba ang ating pangunahing responsibilidad? Of course, ang ating pangunahing responsibilidad, mga kapatid, ay ang ating itaguyod ang ating pamilya, ang ating buong pamilya, ang ating mga anak, lalong-lalo na po ang ating mga anak. Proteksyonan, alagaan, ingatan. Ano po? Yan ang isang pangunahing responsibilidad ng isang ama ng tahanan. At ang asawa naman po ay ang siyang ilaw ng tahanan. So ano po bang mga responsibilidad ng isang ilaw ng tahanan? Of course, pangalagaan ng kanyang asawa at ang kanilang mga anak at ang kaayusan sa loob ng kanilang tahanan. Ang pastol ay may malasakit sa kanyang tupa. Katangian ng tupa. Ano po ba ang katangian ng isang tupa? Dito po sa Pilipinas kasi, madalang yata ang tupa, mga kapatid. Marami dito, kambing, po. Pero, ang katangian po ng isang tupa, lahat naman siguro tayo nakakita na ng tupa. Ang katangian po ng isang tupa ay maamo. Maamo, masunurin, po. Nais manatili sa kanyang kauri. So, sila po lagi ay magkakasama.
na magkakasama, nangingain sa parang sa mga damuhan. At pagkatapos po nila, kapag sila ay nakakain na, sila po sama-sama din babalik sa kanilang mga kulungan. Yan po ang isang katangian ng tupa. Ano po? So, pinalagay ang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang mga tupa. Ang wastong paggamit ng otoridad ay bunga ng relasyong pagmamahal. So, ang authority na ipinagkaloob po sa atin, otoridad na ipinagkaloob sa atin, ay yan po ay likha o bunga ng pagmamahal. Ano po? So, tayo po ay binigyan ng otoridad upang ating pangalagaan ang ating mga tupa o pastolin ang ating mga tupa na ipinagkatiwala sa atin. Ano po? Dito po sa ating community ng Couples for Christ, tayo po naman ay mga leader. Tayo po ay mga pastol at tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo ng mga tupa na ating papastulin. Kung tayo man po ay household head, unit head, chapter head, cluster head, sector head. So tayo po may mga tupa na ibinigay ang Panginoong Diyos upang ating patuloy na pastulin. Ano po? So tayo po ay kanyang mga pastol. Ano po? So, ipaalam ang tungkulin sa pananagutang makapari at makapunong pastol at iyon ang Panginoon. So dapat po ating ipaalam ang mga tungkulin at pananagutan ng isang tunay, ang isang pastol. Ano po? Ganyan din po ang mga kaparian, ang ating mga parish priest. Ano po? So, alam po nila ang mga tungkulin, mga gampanin upang na kung paano tayo ang papapastol, kung paano papastolin po ang mga tayo. Ano po? So, ipaalam na ang pamilya ay isang lokal na simbahan. So, ang ating sariling tahanan, mga kapatid, yan po ay maaaring tawagin isang lokal na simbahan. Ano po? So, kapag sinabi pong simbahan, marapat lamang po na ang ating tahanan ay ang maging sentro, ay ang ating Panginoong Diyos. Dapat po ay ang ating tahanan ay puspos o nananahan ang banal na Espiritu. Sapagkat ito nga po ay lokal na simbahan, so dapat po ay ang ating tahanan ay punong-puno ng pagmamahalan, pagsusunuran, at pananampalataya. Maging sentro ng ating tahanan, palagi ang ating Panginoong Diyos. So, ipaalam din po sa pamilya. At tulad sinabi ko na lokal na simbahan ang sariling tahanan. Ito rin po ay isinalarawan ni San Juan Chrysostom. Gayon din po ng Vatican, ano po, at ang Pamilyare Consortio. Tinawag po na ang tahanan ay isang simbahan. Bilang mga pastol, mga kapatid, sa lokal na simbahan, kailangan nating tandaan ang importante na nangungunang elemento. So, may mga elemento po pala yun. Una po, ang halagang elemento, si Jesucristo ang Panginoon ng ating tahanan, mga kapatid. So, katulad po sinabi ko kanina, mga kapatid, dapat po ay maging sentro ng ating tahanan ang Panginoong Diyos. Lahat po ng bagay, pananalita sa ating tahanan ay nagbibigay pugay sa Panginoon. Lahat po ng ating ginagawin, lahat po ng dekorasyon o anuman pong mga pananalita na magmumula sa ating tahanan, yan po ay dapat ay nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ano po? Sa aking background, mga kapatid, makikita nyo po yung
si Mama Mary, crucifix, yan po yung nasa pagpasok ng aming munting tahanan, ay sila po yung makikita nyo sa kaunahan. Yan po yan lang po ay isang nagpapaalala sa amin na ang tahanang ito ay isang munting simbahan, maaaring na o isang lugar na para sa Panginoong Diyos. Ano po? Laging may pagbabalik loob sa Kristiyanong asal at ugali. Yan. Lagi pong dapat meron tayong manatili sa atin yung tunay na pag-uugali o asal ng isang tunay na Kristiyano. Mga kapatid, ano po ba ang isang asal o ugali ng isang mabuting Kristiyano? Yung may pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Ano po? Yan. Yan ang isang pangunahin na isang asal at ugali ng Kristiyano. Yung may pananampalataya tayo sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa. Ang pagkakaisa at kapayapaan ay mangingibabaw sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa pang-Kristiyanong tungkulin ng mag-asawa. So bilang mag-asawa po, isang Kristiyanong mag-asawa, meron po tayong mga tungkulin na ibinigay ang ating Panginoong Diyos. Ginawa po ng ating Panginoong Diyos na iba ang lalaki sa babae. Naniniwala po ba kayo na iba ang lalaki sa babae? Ano po ba ang katangian ng isang lalaki? Malakas, ano po? Sa mga pagdidesisyon, ano po? Iba sila, ang mga lalaki. At sila po ang nangunguna o namumuno sa tahanan. Iba din naman po ang mga babae. Ano po? Mga babae po ay sila po naman ay ang tagapamahala ng ating tahanan. At sila po ang nag-aaruga sa ating mga anak. So, kailangan po ay laging magkasama ang babae at ang mga lalaki at babae. Dapat po laging partner, ano po. Hindi po nagkakaroon ng paligsahan, nagpapagalingan na dapat ako si lalaki, ako lang ang magaling dito sa tahanan. Ganon din po naman si babae. Hindi po dapat na si babae ang magaling sa tahanan. Ano po? Katulad na sinabi ko kanina, ang lalaki ay siya po ang responsibilidad na maghanap buhay, itaguyod upang maitaguyod ang buong pamilya. Ano po? At ang nanay naman, ganoon din po, ang lalaki ang magbibigay din po ng proteksyon sa loob at labas ng tahanan sa kanyang buong pamilya. Ang mga babae naman po ay mga ina ay ang pangalagaan ng asawa at ang mga kanilang anak. So, dapat po laging magkapareha. Ano po? Hindi magkakaroon ng pagkakanya-kanya. Ano po? Kaya nga po dapat iisa kayo. Mag-asawa kayo. Kayo po ay isang koponan, isang team. Dapat laging andon ang teamwork. Ano po? Para kung ano man po ang mga gagawin, ito po ay magkaroon ng katuparan. Ano po? Ang pamilya ay laging konektado sa mas malaking bahagi ng simbahan. Ang pagbabago ng pamilya ay hindi makakantam kung walang pagbabago sa simbahan. Hindi makakantam na iyong pamilya ang pagbabago kung hindi rin tutulong ang ibang pamilya sa komunidad. Sa simbahan po, bilang mga tagasunod o tupa, tayo po ay may mga responsibilidad din po sa ating simbahan. Ano po? Bilang mga parokyano, mga parishioner, tayo po ay may malaking responsibilidad, may kaakibat na responsibilidad ng ating pagiging parokyano. Dapat po tayo ay nakikiisa sa simbahan. Tayo po ay
bukod sa pagsisimba tuwing linggo, tayo po ay tumutulong sa ating simbahan. Ano po? Marami pong paraan para tayo ay makatulong sa simbahan. Yan na po, isa na nga po dyan, yung pagbibigay po ng ating tithings po, sa simbahan. Yan po isang responsibilidad din sa atin bilang mga parokyano. So, tumutulong din tayo sa ating mga kaparian, po, mga laiko, mga acolytes, yan, mga iba-iba pang mga samahan na mga nagiging katuwang ng simbahan. So, ang pamilya ay laging konektado. Yan, katulad sinabi ko po, mga hakbang. Ano po ba ang mga hakbang bilang pastol sa isang pastoral team o pastoral na koponan? Ang pagbabalik loob sa Diyos at ang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas ay hindi nangangahuluga na agarang nasa landas ka na agad na patungo sa Diyos. So, hindi naman po agaran o madali na kapag tayo po ay nagbalik loob sa Diyos, ay tayo po ay nasa Kanya, ay maaaring masabi natin na patungo na sa Kanya, sa Diyos. Ano po? May mga hakbang po yun na dapat natin gawin upang makamit natin ang tunay na pagbabago. Bilang mag-asawa po, magbigay oras po tayo upang makapag-usap. Napakahalaga po sa mag-asawa ang pag-uusap o ang nag-uusap. Sino po dito ang yung laging may communication o may pag-uusap na ginagawa ang mag-asawa? Marami po sa mga panahon ito na marami pong mag-asawa na halos hindi na po nag-uusap. Ano po? Wala na silang oras para mag-usap sa isa't isa. Napakahalaga po niyan ang palagi ang pag-uusap ng mag-asawa. Sapagkat kapag po nag-uusap ang mag-asawa, maaari nyo po dito yung mapag-usapan ng mga bagay-bagay, mga plano nyo para sa inyong pamilya. Ano po? Para sa mga anak. Magbigay oras upang ang Kristiyanong pamilya. Magbigay oras upang maging Kristiyanong pamilya. So, ano ba ang katangian ng isang Kristiyanong pamilya? Madasalin. Ano po? Tayo po ay magdadasal araw-araw. Ano po? Dito po naman sa ating community ng Couples for Christ, tayo po ay madasalin. Ano po? Every time na tayo ay may gagawin o ano man po, tayo po ay nagdarasal. Kaya napakahalaga po ng pagdarasal. Ano po? So, yung mga anak natin, every time na sila ilalabas po ng ating tahanan, i-bless natin. Ano po? Babasbasan. Hingi tayo ng mga protection sa ating Panginoong Diyos na para gabayan yung ating mga anak. Ano po? Regular na Lord's Day prayers bilang isang pamilya. Ginagawa pa naman ho natin yun, yung ating Lord's Day, every Saturday. So tayo ay sasama-sama po ang pamilya. Makipag-aliwan, magsaya kasama ang pamilya kahit isang beses kada linggo. Sino po dito ang may mga family day sa kabila ng mga kaabalahan sa mga iba't ibang bagay sa pagtatrabaho? Pero nagagawa pa rin nila yung family day. Ano po? Alam nyo, para sa amin pong mag-asawa, everyday ay family day. Ano po? Maging Lunes yan, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Family day yan. Ano po? Kasi kapag buo po ang pamilya at magkakasama, ayan po ay isang family day na matatawag na family day. Ano po? Basta kayo magkakasama. Sa pagsaluhan ng pagkain bilang isang pamilya. Yan. Napakahalaga po nung tayo po ay ang buong pamilya po ay sama-samang sabay-sabay na kumakain. Ano po? So kami po ay may 2 anak.
isang 26 years old at isang 24 years old. Sila po naman ay mga binata at dalaga pa. At sila po ay may mga kanya-kanya na pinagkakaabalahan, mga trabaho. Pero sinisiguro po namin na kapag oras ng hapunan, kami po ay sabay-sabay nakakain. Hihintayin po namin ang isa't isa para kami makumpleto. Sapagkat doon po sa sabay-sabay na paghahapunan, marami po kayong pwedeng gawin doon. Pwede kayong mag-usap, magkumustahan, kumustahin ang araw, mga ginawa ng inyong mga anak. So, napakaganda po nun na gawin. Gumawa ng pastoral na plano para sa lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Napakahalaga po nito na may pastoral na plano tayo para sa bawat isa ng ating na miyembro ng ating pamilya. Ano po ba yung mga gagawin nating pastoral sa ating pamilya, sa ating mga anak? Ano po? Ano ba ang ating ituturo o ibibigay? Madalas, nagbabatay lang po kasi sa kasalukuyang sitwasyon o pangyayari kung walang handang plano o kung wala po ba tayong ready o inihandang plano para sa kanila. Kapag may nakahandang plano, ay mas malalaman po natin kung paano tayo tutungo sa wastong buhay Kristiyano. Yung maganda po nakaplano. Ano po? Ito ang gagawin. Kailangan palagi tayong makakapagsimba, makakapag-serve kay Lord. Ano po? Kaya nga po yung mga anak na tuwa nga po na may mga anak na nasa Kids for Christ, nasa family ministry po, Youth for Christ. So nagsa-serve sila sa mga murang edad, sila po na-expose na nakakapag-serve na sila sa Panginoong Diyos. Napakaganda po nun. So yun po isang pwede rin natin sabihin plano. Ano po? So tayo po ay patuloy na magdasal. Napakahalaga po ng pagdarasal. Alam naman po ng bawat isa sa atin yan. Ano po? At kung gaano kahalaga ang pagdarasal. Tayo po ay mag-ayuno, fasting. Maraming bagay po ang pag-aayuno. Ano po? So, mamagitan. Ang pagtatatag ng isang matibay na Kristiyanong pamilya ay nangangahulugan ng isang espiritual na pagsisikap. So, buksan ang ating tahanan para sa pagtanggap mula sa Diyos ng katatagan. So, dapat po ay open o bukas ang ating tahanan. Papasukin natin ang ating Panginoong Diyos at manahan. Pabayaan natin manahan ng Panginoong Diyos sa ating sariling tahanan. Manatili na nakasentro ang ating tahanan sa pag-ibig at sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Manahan ang banal na Espiritu sa ating tahanan at maghari anumang oras. Ano po? Sa Efeso po, sinasabi po, chapter 6, verse 10 to 11, sa katapusay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng inyong kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagalakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So, kapag nananahan po sa isang tahanan ang Diyos, ay hindi po makapapasok ang anumang uri ng mga masasama o dyablo. Pagkat tayo po ay binabantayan o puspos ng banal na Espiritu ang buong tahanan. Ano po? At sa aking pagwawakas sa umagang ito, sinasabi po sa Salmo, chapter 127, verse 7, mga kapatid, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay.
Mga kapatid, ang pagbuo ng isang matatag at matibay na pamilya ay gawa ng gawaing binigay sa atin ng Diyos. Ito rin ay nangangailangan ng kakayahang bigay ng Diyos. Palagi natin na nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Na dapat mga kapatid ay manahan sa atin, sa ating sarili ang banal na Espiritu. Upang ang mga gawaing iniaatang sa atin bilang mga pastol ay ating may sagawa ng naayon sa Kanya. Palagi hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu upang ang ating upang tayo ay palakasin para sa mga gawain ito. Mga kapatid, muli po, maraming salamat po at purihin po natin ang Panginoong Diyos.